Hello po sa inyong lahat mga kabarya. Nandito na naman po ako para pag-usapan po natin ang mga napakalumang barya rito. Hindi kabarya, mga Philippine old coins na lumang-luma ang mga ito. Yan, 1964, 50 centavos. Yan, meron lamang po siyang 1964 at saka 1962. Mas marami siyang mga 1962. Yung iba ay medyo nangitim na. Ayan. Mukhang medyo mahirapan po siguro tayong ibenta yung mga nangitim na dyan. Ayan, yung mga nangitim na piraso dito. Kaya ayan, dito lamang po tayo sa 1964 at saka 1962. Ito lamang po yung kanyang kuha, ayan, sa larawan ng kanyang mga barya. Ayan, inilatag pa niya ito sa ibabaw ng lupa. Ayan, pwede po itong masira. Wag po natin itong basta-basta ilalatag sa ibabaw ng lupa katulad ng ginawa ni Kabarya rito. Kasi ayan, pwede po itong magasgas. Ayan, ilatag po natin ito sa mga tela. Ayan, ilatag po natin sa malinis na mga ibabaw, mga surfaces, para hindi po magasgas, kasi madaling magasgas yung mga barya. Kaya dapat pag-ingatan po natin ang mga ito. Ayan, wag po nating basta-basta ilalatag sa ganito ibabaw ng lupa katulad ng ginawa ni Kabarya rito. At ayan, ang laki po ng ayan, 50 centavos po yung 1964, 25 centavos naman po yung 1962. Kaya maliliit yung kanyang sukat. Mas malaki yung sukat ng 50 centavos na 1964. Kaya ayan, umpisaan po natin sa 50 centavos 1964. Ayan, nakilalanin po natin ang kanyang mga barya, kung magkano ba ang bentahan sa mga ganitong uri ng barya sa ngayon. At ayan, umpisaan po natin dito kay Numista. Ayan, ito po yung kanyang mga sample dito na lumang barya na ayan, 50 centavos na taong 1964. Kaya ayan po, ito po yung kanyang overside, ito naman po yung kanyang reverse side. Umpisahan po natin dito sa kanyang overside. Ayan, yung lumang selyo ng Bangko Sentral. Ayan, coat of arms. Ayan, yung tawag po rito ay coat of arms. Mga lettering niya ay Central Bank of the Philippines. Ayan, Republic of the Philippines nakalagay po rito sa kanyang ribbon. Ayan, ito naman yung kanyang reverse. Ayan, yung nakatayong babae na may hawak-hawak na martilyo. At sa kanyang likod ay ang umuusok na bulkan. Ayan, nakasulat dito ay 50 centavos taong 1964. Ayan po yung kanyang edge, yung kanyang gilid, ganyan po yung kanyang disenyo. Ayan, reeded po siya. Siya po ay minted. Ayan, minted po yung mga ganitong barya dito sa bansang UK, United Kingdom, or London, Royal Mint Tower Hill, at saka sa bansang United States, United States Mint of Philadelphia. Ayan. Ngayon ay pagdating naman po dito sa presyuhan ni Numista, ang good condition po ng 1964 ay 5 pesos. Napakamura po, 5.40. Very good condition ay 15 pesos. Fine ay 24 pesos. Very fine ay nasa 26 pesos. Extra fine 56 pesos. Almost uncirculated ay 60 pesos. Uncirculated ay 96 pesos. Kaya yan po yung presyuhan. Napakamura, yung good condition. Kaya ayan, pagdating naman po sa mga online stores ay ayan, meron po akong nakita rito kay Carousel. May nagbebenta po ng napakamahal na presyo rito. Ayan, 50 centavos. Ayan, parang kapareho na rin ng kondisyon na ng mga lumang barya ni Kabarya sa kanyang larawan, sa kanyang pinakita. Ayan, na larawan ng kanyang mga ganitong barya. Ayan, maganda po, good condition po ito.
At ayan ang kanyang binebenta po niya ito sa presyong 1,000 pesos. Ayan, 50 centavos, 1964 Philippine coin, 1,000 pesos, lightly used daw po. Ayan. Pero may mga makikita natin na may mga maliliit siyang malalim na gasgas. Ayan, 1,000 pesos, ang mahal naman po. Binebenta niya ng mahal. Kaya ayan po yung kanyang information dito. Wala naman po akong nakikita na error. Ayan. Wala po tayong error dito na nakikita. Isa lamang po itong common coin. Ayan, pero ang mahal. Pero meron din akong nakita dito na nagbebenta ng mura. Ayan, 12 pesos. Lightly used din. 50 centavos, 1964. Ayan po siya. Ang dami po niya. Ang dami po niyang 50 centavos na 1964. Ayan, kitang-kita po natin sa kanyang background. Ayan, maayos na inilatag niya sa kanyang lamesa. Ayan, ang dami. 1964. Kaya sa mga gustong bumili dyan ay ang dami po rito. Mura lamang yung kanyang benta rito. Ayan pa. Ayan, ang dami niyang tinago rito. At ang kagandahan rito ay binebenta niya lamang sa 12 pesos ang kada isa. Kaya ayan, murang-mura. Ayan, 50 centavos, nasa 239 pieces lahat yung kanyang 50 centavos na 1964. Take all daw ay ayan, bilhin mo na raw lahat sa presyong 2,800. Ayan, all 239 pieces. Ayan, 12 pieces 12 pesos each. Kaya ayan, okay na rin po 'yan sa mga gustong mag-hoard diyan ng lumang 50 centavos na 1964. Yan, napakamura po. Kumpara po rito na yan, ang tindi naman ng presyo nito, 1,000 pesos. Yan, at mukhang halos magkapareho lang sila ng kondisyon rito. Mukhang mas maganda pa yung kondisyon ng yung benta ng seller dito. Kaya yan, dito naman po tayo sa 1962 na 25 centavos naman po ito. Ayan, dito po kay eBay. Ayan, ganyan po yung kanyang itsura. Ayan, yung kanyang disenyo. Halos magkapareho na rin sila sa disenyo ng 50 centavos. Ayan, ito lamang yung kanilang pagkakaiba ay yung nakasulat dito na ito 25 centavos, pero yung sa 50 centavos ay ayan, na nakasulat yung kanyang face value. Wala pong number. Kaya yan, binebenta po niya ito sa halagang $30. Kaya kailangan po natin itong i-convert. Ayan, $30 ang lagay po natin dito, $30 na United States. Ang palit po nito sa Philippine peso ay nasa 1,668. Ayan, 1,668 ang kanyang benta rito. Ayan, mahal na rin. Mas mahal pa kumpara dito sa 50 centavos 1964 na 1,000 pesos dito. Kaya ang mahal. Kaya dito, yung seller dito na 12 pesos lamang yung kanyang binibenta rito ay ayan, mukhang ayos na ayos ito. Yan, magandang bumili rito, napakamura, 12 pesos lamang. Kaya yan yung mga nakita kong mga seller bentahan sa mga online stores. At ngayon ay pag-usapan naman po natin pagdating sa mga community groups. At ayan pong muli yung larawan na kuha ni Cabarya sa kanyang mga 50 centavos at saka 25 centavos na mga old coins na may taong 1964 at saka 1962. Ngayon ay umpisaan po natin dito sa 25 centavos. Ayan, 25 centavos na lumang barya ni Cabarya rito. Ayan, ayaw pong ayan, ayusin lamang po natin.
Ayan, 1962 na 25 centavos ay tinanong ko po ito sa mga community groups at ang minimum price po rito ay naglalaro sa 50 pesos. Yan, 50 pesos po yung kanilang presyuhan rito. 25 centavos minimum price po ito. Kung maganda po yung kondisyon, ay syempre mas mataas yung offer. Kaya ayan, base sa kondisyon nito ay siguro pwede ito sa mga 60 pesos. Ayan, 50 pesos to 60 pesos yung presyo nito sa community groups kung ito ay ating ibebenta. Kasi medyo mukhang maayos naman po yung kanyang kondisyon. Ayan, pagdating naman po rito sa 50 centavos ni Cabarria na 1964, ito naman po ay naglalaro sa presyong 100 pesos, 90 to 100 pesos yung presyo nito. Kaya ayan, mukhang maayos naman po yung kanyang kondisyon, kaya siguro ay mabebenta natin ito sa 100 pesos. Kaya ayan, 1964, 50 centavos. Hindi po kasi gaanong malinaw yung kuha ni Cabarria. Kaya mahirap sabihin ay malaki po kasi ang impact yung na aspeto yung kanyang kondisyon sa pagpepresyo. Kaya ayan, hindi talaga ako nakakasiguro rito kung mabebenta natin sa 100 pesos kasi hindi gaanong malinaw yung kanyang kuha sa larawan na ito. Pero ang tatya ko lang dito ay pwede po nating mabenta sa 100 pesos. Kaya yan yung mga barya ni Cabarria rito. Ayan, mga 25 centavos at saka 50 centavos coin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Ayan, ayusin ko muna yung aking mouse kasi nagkakaroon po ng problema. Ayan, kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.